Naririnig niyo ba yon? Sa pagkaskas pa lang ng yelo, tunog halo-halo na. Paboritong merienda o panghimagas ng mga Pinoy. Gawa sa matatamis at makukulay na sangkap na nilagyan pa ng gatas. Sa kamuning, may kakaibang sangkap ang halo-halo. Imbes na mga minatamis, sariwang prutas ang sahog ng halo-halo na may iba't ibang flavors din. Negosyong nagsimula lang sa maliit na pwesto sa bahay. 4 na branch na ngayon. Ang karaniwang Pinoy halo-halo, may yelo, gulaman, sago, minatamis na saging, buko, makapuno, ube at leche flan. Classic. Pero pwede rin daw gawing toppings ang sariwang prutas. Kasi ang sinasabi nga nila, parang fruit salad siya. Hindi siya halo-halo. Kinalaunan, nakita ko kung sino yung mga customers ko. Lalo na yung mga health conscious, mga seniors. Sinimula ni AC ang kanyang halo-halo business sa tapat ng kanilang bahay noong 2021 sa puhunang 10,000 piso. Ang pinakaunang fan ng halo-halong ito at naging inspirasyon din ni AC sa negosyo ang kanyang ina. Naisip kong gumawa ng halo-halo sa kanya na kahit papano, less guilt siya kung iisipin, saka more on prutas. So doon ko na-try na tanggalin ko kaya yung mga matamis sa halo-halo. Palitan ko to ng mga at least kahit papano, natural sweetness siya na may enjoy ng mama ko. Naging paborito raw ng kanyang nanay ang guilt-free halo-halo. Sa guilt-free kasi sobrang less, wala siyang sugar, wala siyang condensed. Karamihan sa suki ng kanilang halo-halo, mga senior o pamilya. Sila yung naging loyal customer. Kaya ang halo-halo namin, standard siya, hindi siya ganun katamis. Pero pwede ka manghingi ng condense. Ang Friends for Life na ito, nagkita-kita for lunch and dessert. Matagal na kaming magkukumari. Mga maliit pa mga anak natin. Ngayon may mga apo na kami. Because of our mga edad namin, siyempre, maingat na sa pagkain ng may sugar o ano. So ito, sakto lang, tama lang. Hindi siya sobrang tamis. Sa kamuning, may kakaibang sangkap ang halo-halo. Imbes na mga minatamis, sariwang prutas ang sahog ng halo-halo na may iba't ibang flavors din. Negosyong nagsimula lang sa maliit na pwesto sa bahay. 4 na branch na ngayon. Ito po yung tinatawag ko pong summer fruity halo-halo. So pag summer, ito yung pwede mo makita ang palaman. Pagka ganito maraming prutas na, yung mga seasonal. Buong taon po namin siya sinaserve. Yes po. Nahihilo ako kung ano ilalagay dyan. Paano ba yan? Bali po, ang gagawin po muna natin ay maglalagay po muna tayo ng ice po. To, pansin ko lang, yung ice mo parang may kulay. Ano to? Ba't may ganito? May halo na po siya ng juice ng melon po. Juice original. Yes po, saka meron na rin po siyang gatas po. Alagay ko diyan. Yes po. Mas pino raw ang gamit nilang yelo. Yelo pa lang, solved ka na. Sunod itong lalagyan ng kondensada. Dagdagan lang po natin ng konti pa pong ice. Ice. Tapos ipo-form lang po natin siya para maganda po siyang Ay, tignan. may forma pala. Kaya Yes po. Ikaw na bahala dyan. Yes po. Ayan. So, ipo-form lang po natin siya. Yan, pa bilog. Okay. Pwede nang ilagay ang mga prutas. Unahin ng melon. Tapos, maglalagay po tayo ng Banana. banana. Ang banana, all year round din yan, di ba? Ang melon, medyo ano yan. Siguro yung sinasabi mo na nasusupply nyo ng all year round, imported melon na yan. Yung banana po na gagamitin natin dito, hindi po siya minatamis na saging. Fresh. Tapos, watermelon. Watermelon. Yan. Wow. Tapos? And then, maganda po kasing kulay niya. Oo nga, very colorful. Maglalagay po tayo ng mangga. Mangga. Ito na naman. Mangga all year round na rin ito. So, lagyan natin Dito na lang po gilid. sa gilid niya. This is so Para fun. kita po lahat ng mga prutas. Prutas. Okay, yan. Yan. Isunod na rin ang mais at gulaman. Ang ube halaya at leche flan, gawa nila mismo. May pahabol pang nata de coco, cereal, sago, at ice cream on top. Ito na ang ating summer fruity halo-halo. Ayan o, kita nyo naman, no? Natatakam ba kayo? Ako din, natatakam. Di ba? Ang dami Okay. palaman. So, tama, iba-ibang lasa ng prutas at saka hindi masyado matamis. Kahit nilagyan ng ice cream,
At merong condensed milk, hindi siya masyado matamis. Refreshing, kasi nga may mga sariwang prutas tayong nilagay dito. Karamihan sariwa. Ang sarap. Talagang dapat kakainin mo sa ano. Lasang-lasa yung melon. Kain tayo. Rob, gaya nito, ang gusto ko laman ng halo-halo, as much as possible, mga sariwang prutas. Ayoko na masyadong yung mga nasa niluto namin, natamisan na. Sobrang, kasi pagkain mo noon, matamis din yun eh. Di ba, unlike dito, ang malalasahan mong tamis doon sa prutas, yung tamis lang ng prutas. Mula sa sariwang prutas, mayroon na rin coffee flavor. Ube, langka. At ang isa pa sa kanilang bestseller, ang avocado flavor. So, avocado naman yung pinaka-star. Pinaka-star nitong halo-halo na to. So, mahilig din ako sa avocado. So, at season din ngayon ng avocado. Tignan na natin ito. Lasang-lasa din yung avocado niya. So, kailangan pumili talaga, di ba? At dahil mahilig ako sa prutas, of course, avocado is also paborito ko yan. Pero ito, dahil marami siyang prutas at mahilig ako sa prutas, doon ako sa maraming prutas. Dumami raw ang kanilang flavors dahil isinaalang-alang nila ang gusto ng customers. Hindi rin po ako natatakot sa negative feedback kasi yung mga negative, yun po yung ginagawa ko para mag-improve na mag-improve. Mula sa maliit na pwesto sa kanilang bahay, Ngayon po ay may 4 na kaming branch. Next year, nagpa-plan kami na mag-expand pa. So, parang plan is hanggang 5 to 10 branches pa. Naghihinay-hinay kasi kami, hindi talaga yung sobrang mabilisan. ang diskarte raw ni AC sa negosyo. May tiwala ka sa ginagawa mong produkto. And then from there, ipon lang ng ipon hanggang sa makaipon ako na bumili ng mga gamit, mas mapabilis ko yung gagawin namin, makapag-hire ng staff. So, doon nagsimula po lahat bago maging ganito. Maliit muna. Pumapalo na raw sa 600 cups ang naibebenta nilang halo-halo kada araw sa lahat ng kanilang branch. Kada buwan, kumikita raw sila ng 6 digits. Minsan, ang diskarte sa matagumpay na negosyo mula mismo sa produkto. Kapag sinangkapan ito ng sapat na timpla at hinalo-halo ng may pagmamahal, siguradong tama ang tamis ng kita.